Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte, po. Lalong-lalo na po, doon ho sa tanong po mga kabida ng ilan sa mga miyembro po ng media, patungkol ho sa kung ano ang gagawin po niya mga kabida, doon ho sa mga taong nagpahirap po sa kanya at ng kanyang pamilya, Babalikan ba niya ito, mga kabida, pagdating ho ng panahon, lalong-lalo na po, kung siya po ay magiging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? Simple lang po ang sagot, ng Vice Presidente, po, mga kabida, Ito, babasahin ko lang po, I don't take it personally. Bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero, ang ginawa nila sa bayan, yung korupsyon at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Simple lang po yun. Okay? Hindi po niya iti-take personally mga kabida, yung ginawang political persecution po, laban sa kanya at ng kanyang pamilya, po, mga kabida, ng mga taong nasa posisyon po ngayon, whether kongresista man, senador man, o anong posisyon na kanilang hinahawakan po ngayon, po, mga kabida, po, Okay? Basta, ito lang po talaga yung very critical dun ho sa kanyang sinabi po, Yung mga taong gumagawa po ng karumal-dumal po, mga kabida, sa ating bayan, korupsyon man o pang-aabuso po, mga kabida, ay hindi po niya ito palalampasin. Okay? Kaso lang po, yung mga tao po na nasa likod po ng kanyang political persecution po, mga kabida, yun din yung mga tao daw, mga kabida, na gumawa ng pang-aabuso, korupsyon, at mga karumal-dumal na gawain po, laban po sa bayan, laban po sa Pilipinas, laban po sa gobyerno, mga kabida. Okay? So sa madaling salita, kahit na personal yung ginawa po nila mga kabida kay VP Sara, Okay? Yung panggigipit po sa kanya, mga kabida, ng ilang mga nasa posisyon, pagdating ho ng panahon, kung siya po ay uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas, hindi po maiiwasan po mga kabida, na magiging personal po yung kanya hong take ko dito, yung mga taong nasa likod po, ng panggigipit po sa kanilang pamilya, po, mga kabida. Lalong-lalo na po yung ginawa po nila mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Siguro para kay VP Sara, yung ginawa po nila sa kanya, okay, yung panggigipit po, okay lang po, Pero yung ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado po ako mga kabida, hindi po yan palalampasin, ng Vice Presidente. Mantakin nyo, mga kabida. Yung kanilang padre de pamilya po, okay, inaresto, okay, at dinala pa po doon ho sa malayong-malayo po, mga kabida, sa The Hague, Netherlands, po, okay, hindi po nila nirespeto po, mga kabida, yung batas po ng Pilipinas. Okay? Yun yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte, na pang-aabuso po sa kapangyarihan, mga kabida. Malinaw po kasi, yung ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po nirespeto po ang batas. Hindi lang po ng Pilipinas, mga kabida, kundi ang Rome Statute mismo, Okay? Article number 59 po, ng Rome Statute, mga kabida, malinaw po doon. Okay? Any arrested person po, mga kabida, kailangan hong idaan muna sa isang competent court, Okay? Bago po ito dadalhin, mga kabida, kung saan man pong panig ng mundo, mga kabida. Okay? Malinaw po yan. Pero ginawa ba yon ng mga opisyal po ng Marcos administration, mga kabida? Sa halip po, nagtagal po, ang dating Pangulo po, mga kabida, sa Villamor Air Base. Ilang oras po siya doon, mga kabida, bago po siya isinakay po, mga kabida, sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands.
Ginawa ba nila yon? Yung obligasyon po ng gobyerno, mga kabida, na naaayon po mga kabida, sa Article 59 ng Rome Statute? Hindi po nila ginawa. Dahil umabuso po sila mga kabida sa kanilang kapangyarihan. Pangalawa po, malinaw po mga kabida, na hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court. Since 2019 po. Pero ang ginawa po mga kabida ng mga opisyal po ng gobyerno, nakikipagkuntsaba pa rin, mga kabida, sa ICC. Sinabi po nila mga kabida na yung pag-aresto daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po sila nakikipagkuntsaba, hindi po sila nakikipag-ugnayan po sa International Criminal Court, kundi sa Interpol lang po, mga kabida. Pero yung warrant of arrest na dala po ng International Police Organization po mga kabida ay nanggaling po sa International Criminal Court. Paano yan i-reconcile po ng Marcos administration? Na hindi po sila nakikipag-ugnayan po sa ICC, mga kabida. Where in fact, yung arrest warrant na dala po mga kabida ng Interpol ay nanggaling po sa ICC. Pwede bang tanggihan po ng Pilipinas ang Interpol? Pwede po. Dahil pwede ho nilang i-justify po mga kabida na hindi po nila susundin kung ano man po ang utos ng ICC dahil hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court. Ganun lang po yung kasimple po, mga kabida. Pero humanap po sila ng justification po mga kabida para lang po hulihin si dating Pangulong Duterte. At ginawa po nilang justification yung compliance po natin sa International Police Organization. Dahil kapag hindi daw tayo susunod, mga kabida, haharapin daw natin yung consequences bilang miyembro po ng International Police Organization. Ganun po tricky po mga kabida, yung ginawa po ng mga opisyal po ng gobyerno, po. Okay? And do you think palalampasin po ito, ni Vice President Sara Duterte? I don't think so, mga kabida, Okay? Critical po yon sa pamilya po nila. Yung paghuli po sa kanila pong padre de pamilya po, mga kabida. At hindi po kontento yung mga opisyal po ng gobyerno, dinala pa po, sa International Criminal Court. Hanggang ngayon, nakakulong pa po, si Digong, mga kabida. Okay? Marami pa pong mga instances po, kung saan po ay inabuso po mga kabida ng mga opisyal po ng gobyerno yung kanilang kapangyarihan po. Okay? Dito naman po tayo sa corruption. Sinabi po ng Vice Presidente, ang corruption daw ay hindi po niya palalampasin. Okay? And most probably, ang kanyang tinutukoy po dito mga kabida, kung sakali man po siya po ay uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Alam naman po natin na kaliwat kanan po ang mga aligasyon po ng corruption po mga kabida sa kasalukuyang gobyerno, mga kabida. Okay? Meron po tayong naririnig na deliveries of cash, mga kabida, gamit po ang mga maleta, okay? Na binigay po, mga kabida, sa iba't ibang mga personalidad sa politika. Okay? Andyan po yung mga kongresista, senador, mga kabida. Mayroon po mga opisyal po ng gobyerno, terrible talaga, mga kabida. Kung totoo man po yung mga aligasyon na yon, malinaw po, corruption po yon. Okay? At pang-aabuso po, mga kabida, sa kanilang kapangyarihan, mga kabida, Okay? Kaya nga siguro ngayon, takot na takot po, mga kabida, itong mga politiko, itong mga opisyal po ng gobyerno, okay, sa possibility po, mga kabida, na uupo bilang Pangulo po ng Pilipinas, okay, ito kung si Sara Duterte. Dahil alam po nila mga kabida na babalikan talaga sila. Kahit na sinabi po ng Vice Presidente na hindi po niya pinipersonal, hindi yan maiiwasan po, mga kabida. Okay? Kasi magkaakibat yan. Okay? Yung personal na ginawa po, mga kabida, ng mga tao, okay, ng mga opisyal po ng gobyerno sa kanilang pamilya,
at yung ginawa po ng mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida, okay, sa bayan po natin. Yung rape na ginawa po nila, ano, sa bayan po natin, ano. Alam niyo ba, yung pagnanakaw po, makukonsiderang rape yan. Okay? Ginahasa po nila, mga kabida, ang Pilipinas. Okay? Yung ginawa po nilang karumal-dumal na pagnanakaw po, ano, mantakin nyo, ha? Hindi lang po simpleng thousands of pesos ang pinag-usapan po natin dito, ano? Hindi lang po millions of pesos, mga kabida. Billions of pesos, ano? Okay? Baka trillions pa nga, ano, mga kabida. O see, ikukonsidera mo lang yan na simpleng bagay, simpleng pangyayari po. Hindi. Hindi po, mga kabida, no? So, abangan po natin to. Okay, very exciting po mga kabida, no? Yung magiging ganap kung sakali man po, ano, mananalo itong si Sara Duterte sa 2028. Gagawin talaga ng mga kalaban po ni Sara Duterte na hindi po siya makakatakbo po mga kabida, no? Kaya nga andyan yung impeachment po, ano? Okay? Yun yung isa po sa mga balakid po ni VP Sara, no? Para hindi po matuloy yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. At siguro inaasahan po, mga kabida, ini-expect po ng mga kalaban niya, no? Bago po mag 2028, ma-impeach na po ang Vice Presidente, ano? Mga kabida. Okay, para hindi na po siya kwalipikado po, ano? Natatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas o kahit anong posisyon po, ano, sa gobyerno. Yan, kung mangyayari po yan, ano? Pero kung sakali man po, makakasurvive po ang Vice Presidente sa lahat ng mga hurdles po, mga kabida. Okay? Sa kanyang pagdadaanan po papuntang Malacanang, patay kang bata ka, ano? Yan yung sinasabi po nila, mga kabida, no? Na the day of reckoning. Ako, naniniwala talaga ako dyan, ano? Sa the day of reckoning. Lahat ng mga bagay po, ano, na ginagawa po natin sa mundo, okay? Meron pong kapalit yan, mga kabida. Kung mabuti po yung ating mga ginawa, okay, sa mundo, ang kapalit niyan, mga kabida, mabuti din. Pero kapag masama yung mga ginagawa natin sa mundo, mga kabida, that's the day of reckoning. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.